Okay, magandang gabi po sa ating lahat at panibagong episode na naman ang ating gagawin ngayon sa ating vlog, no? Ah, Grabe itong balita ngayon. Grabe itong nangyari, no? Kasi po umabot na po sa buong mundo ang nangyari po kay former President Rodrigo Roa Duterte. Matakin nyo, nagsalita na ang Japan, no? Patungkol po sa nangyari kay former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Mismo ang mga taga-Japan ay alam nila na hindi po maganda ang pagtrato nila kay FPRRD dyan sa ICC. At meron akong video na ipapakita sa inyo na meron pong researcher na nagpalabas ng statement patungkol po dito. So, ibig sabihin, hindi lang Pilipinas ang aware dito sa ginawa nila kay Tatay Digong. Because halatang halata na, alam na ng buong mundo na ginamit lang itong ICC na ito bilang isang weapon sa politika. At yan po ay hindi maganda. Kasi kung yan po ang ipaiiral natin, yan po ang i-practice natin, ay magkakagulo po ang mundo natin. Okay? Mamaya ipapakita ko yan eh. Kasi hindi po ito para ibalita natin para dahil kakampi tayo sa mga Duterte o supporter tayo sa mga Duterte. Hindi. Ito po ay awareness. Ipakita ko ito sa mga loyalista at sa mga dilawan, mga kakampings na pati ang ibang mga leaders ay alam nila na talagang sobrang dumi ang politika ng Pilipinas. Okay? Mamaya ipapakita ko yan. At sa video na ito, ipapakita ko rin ang isang interview ni Vice President Inday Sara Duterte na paulit-ulit niyang sinasabi na ang mga kawatan sa Pilipinas na mga part of the government na ibinoto kayo ng taong bayan ay hindi kayo palalampasin ni BP Sara. Kayo mga abusadong nangikil sa pera kaba ng bayan ay hindi po kayo palalampasin kapag si BP Sara na ang maging presidente. Maganda po itong interview ni BP Sara dito, ay papakita ko yan. At itong mga 18 ex-Marines din ay nagpalabas na ng kanilang statements patungkol sa maleta na pati pala itong mga media personalities, no, binabayaran. Kaya pala, kung mapapansin ninyo, itong mga media bias rin sa kanilang mga reporting. Bias rin ang kanilang mga balita. Kaya wala nang gustong maniniwala dito sa mga mainstream media eh. Yung taong bayan, nanonood nga dito sa mainstream media pero hindi na naniniwala. Alam nyo ba kung ano ang pinakikinggan ng mga taong bayan ngayon? Mga vloggers. Kasi ang mga vloggers, very raw. Talagang kung ano yung reaksyon nila sa mga bali-balita, talagang totoo ang feelings namin. Kung ano yung opinion namin sa mga ginagawa ng ating gobyerno. Okay? So, mamaya, pakinggan natin itong 18 ex-Marines din, no? Na meron silang mga dinilivera ng mga media personality. Bayaran para kumampi sa isang politician. Okay? Mamaya, paano natin yan. Pero guys, like muna and share dito sa video natin para kakalat ito sa taong bayan. Tapos, subscribe na rin kayo. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin para lagi kayong updated sa ating mga trending na balita. Ito, pakinggan natin. Itong Japan ay talagang hindi nila nagugustuhan
itong ginawa nila kay former President Rodrigo Roa Duterte, itong ICC. Ito, pakinggan ninyo. Kayo nang humusga, ha? Play. I now give the floor to the representative of the International Career Support Association. Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Yan, Japanese ang taong yan, ha? To tell the 80 years old former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in the prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. This is a political persecution and not justice. The current administration extradited him without due process, bypassing Philippine courts and violating national sovereignty. So, aware sila, ha? Ang mga taga-Japan is aware sila na hindi po dumaan sa due process ang paghuli ni Duterte papunta sa ICC. Hindi po dumaan sa custodial state, which is ang Pilipinas. Kaya sabi nila na ito po ay injustice. Patuloy. He was extradited without any due process. He was extradited without due process. Malinaw yun, ha? Malinaw yun. Incidentally, since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family and serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has been unlawfully denied by the ICC. Tinatawag po nilang unlawful. Okay? Itong pagde-deny ng ICC sa request na interim release sa mga legal team ni former President Duterte. Okay? Unlawful po. Kayo mga taga-ICC, kung nakikinig kayo, unlawful po ang ginawa ninyo kay Tatay Digong. Di na ba kayo nahiya? I have to gusto kong ipalabas ang aking hinanaing patungkol po dito. Kasi po, itong taong ito na kinulong ninyo, hindi nyo lang alam kung ano ang ginawa niya dito sa bayan namin. Kung hindi dahil kay former President Rodrigo Roa Duterte, ewan ko na lang kung saan itong Pilipinas pupulutin. Kung panahon sa pandemic, malaking nagawa ni Tatay Digong. Gumawa siya ng paraan para lang makavaksin ang lahat ng mga Pilipino. Kahit wala ng pera ang bansa natin dahil naubos na sa kakagasta dito sa mga problema sa pandemic. Sabi pa nga nila, kung si Bongbong Marcos raw ang naging presidente noong panahon ng pandemic ay wala na raw tayong problema. Kasi ubos na tayo. Na virus na tayo lahat. Di ba? Pasalamat na lang kami, mga taga-bansang Pilipinas. Si former President Duterte ang naging presidente namin. Tapos, ganyan lang ang ginawa ninyo. Kasi naniniwala po ang taong bayan na kaya nakakulong itong si Tatay Digong sa ICC is because of politics. Sa kanyang mga kalaban, ginamit ang ICC. Walang iba, Trillanes. Tapos sinakyan ni Bongbong Marcos. They can deny all they want. Pero kung tayo po ay susuriin natin ng maigi ang batas natin, talagang hindi po nag-follow ng due process. So, tama ba yan? Kaya buong mundo alam nila. Alam nila na sobrang dumi ng politika dito sa Pilipinas to the point umabot na sa ICC. Ginamit ang ICC. Kasi hindi nila kaya talunin si Duterte dito sa Pilipinas. Kasi lahat ng mga bagay na ginagawa ni former President Duterte, nakasaad yan sa batas. Kasi kung batas lang ang pag-uusapan natin, si Duterte po ay isang piskal, isang lawyer, isa pong naging professor rin, naging teacher
sa law school. Kaya alam niya ang mga batas. Kaya itong mga kalaban ni Tatay Digong, walang ibang ginagawa, kundi hinahanapan talaga siya ng butas. And the only way they can succeed is to use this ICC. Na marami naman ang nasasabi na itong ICC na ito, ay marami ring problema. Tingnan ninyo, ang dami na mga bansa na tumiwalag na dito sa ICC. Patuloy. See 3 times. This over 1 year pretrial detention raises profound question about compliance with the Rome Statute's guarantees of human treatment and speedy trial. It is an affront to human dignity and the abuse of international... It is an affront to human dignity and an abuse of international justice for political ends. Di ba kayo nahihiya dyan? BBM? Kayong mga official na nagpapahuli dito kay Duterte? Na hindi na tayo miyembro ng ICC tapos ganito nyo binastos yung tao? Justice for political ends. We urge this council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. We demand for the interim release. Sila na mismo ang nagsabi, ang mga taga-Japan dyan. Ito si Horatier Ong. Ayan, si Horatier Ong. Ito nakita ko lang ito sa Facebook. Shinare ito ni Attorney Harry Roque. Nagpapasalamat siya. Kasi po, hindi na po biro kasi buong mundo na po ang nagbantay dito sa issue ni former President Duterte. Bakit siya nandyan ngayon sa Hague? And they're calling out. Nagre-request sila na pakawalan nyo na si Tatay Digong. Because this is injustice. Injustice talaga. Sino ba namang world leaders? Ang mga world leaders, sino ba namang matutuwa sa ginawa nila kay Tatay Digong? I am calling all the world leaders dito sa bansang ito, bansang Pilipinas, and rest of the world. I am calling sa mga world leaders. You research on the issue of the former President Rodrigo Roa Duterte. You research on what Duterte did dito sa bansang ito when he is the President of the Philippines at that time. Hinahamon ko lahat ng mga world leaders, mag-research po kayo. Tingnan po ninyo ang lahat ng mga reaksyon ng mga Pilipino. Kung sino ang majority, dahil demokrasya tayo, sino ang majority sa tingin ninyo? Ang nagsasabi na si Duterte ay tama at hindi itong mga kalaban ni Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Thank you very much. So, ang kagandahan nito, kasi po, nakinig ang buong mundo dito sa sitwasyon natin sa Pilipinas. Ako po, sa totoo lang, ako po yung natatakot dito. Kasi, ano kaya ang magiging reaksyon ng ibang mga world leaders? Kasi pwedeng mangyari ito sa kanila Kung hahayaan natin ang nangyari ngayon dito sa Pilipinas, na ginamit ang ICC bilang political weapon, nakakatakot po ito kasi pwede itong gamitin rin at gayahin ng ibang bansa sa away politika nila. Kasi ginamit ito ng administrasyon Ang ICC ginamit nila para mapapunta doon si Duterte. Ngayon, what if gagamitin yan sa ibang Kaya warning po lahat yan ng mga, sa tingin ko it's my own opinion, warning po lahat yan sa mga world leaders. Pwedeng gawin. Imagine hindi na miyembro ang Pilipinas pero dinala pa rin nila si Tatay Digong doon. So pwedeng mangyari ito sa ibang mga world leaders. Ang mga kalaban nila, gamitin ang ICC para lang to
disarm your enemy in the politics. 'Di ba? So ako mang good luck lang ako. Sa ICC mang good luck lang ako. Kasi kapag aabot na ito sa China, aabot na ito sa Russia, aabot na ito sa Amerika, syempre, umabot na nga eh. Pero wala pang aksyon kasi ang dami pang problema natin ngayon eh, ng buong mundo eh. What if, ako, this is just my guess. What if gayahin ni Trump, yung ginawa niya sa Iran na wala nang dagang sabi-sabi, binombahan niya na kaagad ang Iran. What if yung ICC na yan, biglang kunin nila si former President Duterte dahil alam nilang mali itong ginagawa ng ICC? Hindi natin alam, di ba? Kaya nga hinamon ko lahat ng mga world leaders, i-research ninyo sino ang tama dito. Yan ang nakakatakot, and I hope it will not happen. Okay? Kaya nga, kayo mga taga-ICC na meron pang panahon, pakawalan nyo na si former President Rodrigo Roa Duterte, kasi kung hindi, this story of former President Duterte will widespread in the entire world. Kayo ang magiging kontrabida niyan kapag hindi nyo yan i-release si former President Duterte. Matanda na yung tao, may sakit pa. May diferensya na ang utak. Nasaan ang hustisya niyan? Ika nga, sabi nila, that's injustice. Are we allowing this kind of treatment sa ating humanity? Diba? Come to think of it. So ako, bang good luck lang ako dyan. Punta tayo dito sa interview ni Vice President Inday Sara Duterte. Medyo, mataas-taas po ito, pero dapat nating pakinggan po ito para alam natin, kung ano po ang hakbang na gagawin ni former President, ni Vice President Sara Duterte dito sa mga kalaban niya na walang inaatupag kundi itong impeachment. Afternoon, any opening statement from our media friends? Oh, yes. First off, I'd like to thank our friends from the media for your support to the OVP 90 years pop-up exhibit here in Davao City and the book signing of the OVP Coffee Table book, First in Line. This is our contribution to the celebration month of the Araw ng Davao. Okay, first question, Argel Relator, GMA, sir. Sorry, nag-comment si Secretary Ombudsman Pangilinan. Sinasabi niya, simula daw yung maleta delivery sa time ni Mayor Cardinal. Comment mo. So for now, ang focus ng Inday Sara at ng Office of the Vice President is yung mga kailangan namin gawin para sa bayan. Tulad nito, we have an exhibit that showcases the former Vice Presidents and teaches the children about leadership and anong klaseng leadership ang pipiliin nila sa kanilang pagbabiyahe dito sa ating bayan. Mamaya. VP, may hapon. Akong question is, sukad atong simula nung nag-pronounce ka that your intention to run for 2028, maraming nag-float na names for your VP. My question is, applications ka bang isi-set na for your partner as VP and meron na ba tayong nakita? As I mentioned, noong episode ng Ibalik ang Tapang at Malasakit, nabanggit ko doon na meron akong ni-recruit last year. Does it mean na yun na rin? But hindi pa siya nag-decide kung tatakbo siya for Vice President or hindi. So, antayin na lang natin yung desisyon niya. Huwag na lang natin siya guluhin. Huwag na natin siya pangalanan kasi baka atakihin siya, sisirain yung pangalan niya. So, pabiyaan natin siya magdesisyon. Ma'am Ruth, ma'am. Vice, may lumabas na Tangeres survey. Tumaas yung preference vote ninyo from 43 to 48%. Any comment mo? Well, lagi naman sa lahat ng surveys, nagpapasalamat ako sa patuloy na tiwala at paniniwala ng kababayan natin sa akin at sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President.
Last question, Grill, go ahead. Naman ni siya. Naman na ka? Wala pa mo. Isa ka ba? Katong Monday na yung deadline ng submission nung sa impeachment. Sa Arjun. Yung comment mo, ma'am, after the sufficient is substance. Ayun. 10 days, ma'am, on Monday daw po. Nakapag-send po ba kayo ng response daw? Ayun. Ano, Please refer to. kuan ka na. Hapit namang Monday, no? O, ato na to kung mag-file ko, dili. Kasi tinatanong siya kung pupunta ba siya doon sa House of Representatives kasi ngayong araw na ito ay ika-10th day, no, para magresponde siya sa impeachment complaint. Okay? Ngayon raw ang deadline. Antay na lang. Oo. Antay na lang sila na mga tiga House of Representatives. Vice, kalalabas ng balita, possible daw na i-exclude sa depensa panel yung si Monsayak, Attorney Monsayak at si Attorney Michael Powa. Powa. May conflict of interest May daw, conflict of Vice. interest daw. Kinuha mo Ngayon sila. ko lang narinig na yung respondent ay hindi pinapayagan kung sino ang kanyang lawyers. Ngayon lang ako nakarinig ng circumstance na hindi pinapayagan ang respondent kung sino ang pinipili niya na lawyer. So, antayin na lang natin kung ano mangyayari. Vicky, sa tingin mo, another round of maleta na po pa rin ba ito for against you? For the impeachment? Antayin natin, tapos kunan natin ang picture, tapos ilabas na naman natin yung pictures kung merong mga bagong maletas na lalabas. Last closing statement. Magpapatuloy po ba yung libreng sakay ko natin sa OVP? Despite sa mahal ng presyo ng petrolyo. Magpapatuloy ang Libreng sakay ng OVP. Oh yes, opo, oo. Oo, tutuloy yon dahil project na talaga yon ng Office of the Vice President. At actually nga nung nakita ko yung ABP kanina, nag-iisip ako paano pa kami makatulong sa mga tao, especially in their daily commute. VP, last from my end. Balikan ko yung sinabi ni PGMA kanina na yung pronouncement mo invites national reflection. Meron bang nag-reflect ka ba? Or ano kung meron man on your part, ano yung mga reflection na ginawa? Ang pagkakaintindi ko kasi sa kanya, sa speech niya kanina is reflection on the part of the members of the House of Representatives, hindi sa akin. VP, sa lahat ng mga nangyayari, VP, how are you holding up po? Oh, I'm okay. Thank you. How are you holding up? How are you move on daw? Paano mag-move on? Kuan siguro, prayers and meditation. Ay nga na. Wala ko yung birthday ni PRD. Ano yung mga plans mo sa Na events. Oh, andito ako kasi it's a araw ng Davao Parade. So, nandito ako sa Davao City Mag-join sa ka ng parade. birthday ni join their activities? Yes, as usual. VP si Attorney Guanzon nag-pronounce na tatakbong senator. May mga may mga lumalapit na ba sa'yo na magpa-line up for your senatorial slate sa 2028? Meron. Pila So how are you considering them, Vice? Allergic ako sa mga politiko ngayon. So, i-consider lang nila ako. So mga ilan sila VP na lumapit? Including So, yan ang niya, na-open up yung patungkol kay Attorney Guanzon. Si Attorney Guanzon, hindi man siya politiko, di ba? Kasi tatakbo pa lang si Attorney Guanzon, no? Pero hindi pa natin alam kung papayag si Vice President na makasama itong si Attorney Guanzon sa kanyang lineup. Okay? What is allergic of VP Sara sa politika, mga politiko na nakaupo ngayon? Okay? Because
susuriin ito ng mabuti ni VP Sara eh. Sino yung mga pumirma sa impeachment niya na ginamit siya noong panahon ng eleksyon para manalo itong mga politiko na ito. Eh ngayon na panahon sa impeachment, nabigyan lang ng maleta, ay pumirma na sa impeachment. Oh, kaya tandaan mo yan, VP Sara, wag mong suportahan yung mga taong pumirma. Attorney Guanzon. Apat na. BP sa Binisaya pa ba? Manimaan ka kinsa tong mga ni-traitor sa inyo. Adili. Dili ka mo dumot. Dili. I don't take it personally. Kasi, para sa akin ba, yung ginawa nila sa akin, personal yun sa akin. So, bilang isang politician, natural na ganun ang gagawin sa iyo. So, wala lang yan sa akin. Pero ang ginawa nila sa bayan, yung corruption at yung abuso nila, hindi yan personal sa akin. So, hindi natin yan palalampasin. Okay. Afternoon, any opening statement from our media friends? Oh, yes. First off, I'd like to thank our friends from the media for your support to well, lagi naman no, sa lahat ng surveys Sa 2028, sa iyo. I think So, wala yun na lang. yun ang end, okay? Yun na yung end nun. Kasi umulit na yung video. So, ang kagandahan po nito ay si VP Sara, kapag tatakbo na ito, ay pipiliin talaga niya kung sino yung loyal sa kanya. Kasi mahirap na eh. Mahirap nang magtiwala ngayon. Ginamit na siya ni BBM at mga ilang politiko noon para lang manalo. Dahil sa kanyang popularity, maraming didikit na mga politiko sa kanya. No? So Biden, alam mo yan eh. Matalino yan si VP Sara eh. Kasi nung 2022 ay ayaw talaga niyang tumakbong presidente o ma-vice president. Pinilit siya na Amy Marcos at ni BBM at that time. E bilang may agreement sila. O sige, makipag-tandem ako sa iyo BBM. Basta promise mo sa akin na ipagpatuloy mo ang mga magagandang nagawa ng aking tatay. Yun ang nila eh. Yun ang agreement nila eh. Pero hindi yun nangyari. Trinahidor nga ni BBM itong si VP Sara. Natrahidor si VP Sara. Kaya sobrang wala silang talaga utang na loob kay VP Sara. Tapos ngayon, umabot na sa point na natutuklasan na yung mga korupsyon na nangyari sa mga administrasyon na ito, pati pala media. Kasali ang media. Na buong akala natin itong media ay tumutulong para aware ano ang katotohanan para sa bansa natin. Pero sila pala is corrupt rin. Yan ang the very saddest truth dito sa Pilipinas. Isa ang media ang dahilan bakit hirap ang bayan. Sa totoo lang, media ang isa sa mga pinakadahilan bakit hirap pa rin ang Pilipinas. Kasi hindi sila totoo sa kanilang pagbabalita. And even if ang mga vloggers ay sumisikat ngayon, itong mga media pa rin ay nakakaakit pa rin ng mga masa. Okay? Kaya nga, media rin ang pagbibintangan natin bakit ang mga Pilipino hanggang ngayon hindi marunong bumoto ng tama. Kasi tayo, example, bakit yung mga leaders natin failure? Because of the media. Kasi ang mga media natin ngayon, may mga kandidato ring sinuportahan. Instead na neutral sila, instead na ibabalita nila yung katotohanan, anong ginawa nitong kandidato na ito, anong ginawa ng mga
mga corrupt na ito, pero hindi nila binabalita yung mga masamang ginawa ng kanilang kinakampihan na politicians. Yan ang problema. That's why hindi nyo mabiblame ang mga Pilipino na sasabihin nyo dapat i-educate yung mga tao na dapat ito yung iboto, ganun. I-blame pa ninyo yung taong bayan. Kayo rin ang nagbabalita eh. Kayo rin mga media ang nag-educate ng masa. 'Di ba? Kung mali ang mga inilabas nyong impormasyon, edi mali rin ang iboboto ng taong bayan. So do not blame the Filipino people. Kayo rin ang mga media. Tapos lumabas na ngayon ang katotohanan na ito palang mga media na ito ay bayaran pala. Mga bayaran kayo. Ito yung nagpapatunay. Pakinggan nyo ito yung mga 18 ex-Marines. Asign ako sa binanggit na media personality o media, sir. Bali, ang activity namin araw-araw and every time may meeting na mga personalidad sa media na kilala din. Kasi parang, meron nga kaming na-deliver sa house. Grabe. May na-deliver nga kami sa, hindi ko lang muna sa bagitin. House, meaning House of Representatives, sigurong pinatutungkulan niya, ha? Turgo establishment. Basta, At meron ring mga establishments, meaning yung mga company, media, media owners. bandang, rin sir, Madirig na siya. I mean, aside from the media owners siguro, mga media personalities, yung mga popular news anchor siguro o anong programa, o baka company or organization. mas mura to. Nako po. Diyan din banda. Tapos, alam mo naman sir, maraming mga matitinding mga pangalan dyan. So, sa mga media, meron din nga ako kaming na-deliveran natin sa bahay nila. Every week. Tapos, meron... Once a week to, sir? Yes. Once a week. Meron din po kaming na-deliveran dyan sa station, sa drop-off lang. Butan lang. Hindi ko lang muna po sa Maleta o envelope, sir? Ano lang naman, yung paper bag lang naman. Paper bag. Grabe, no? Meron silang mga na-deliveran ng mga ganyan. Media personalities. Every week yan, ha? Every week. Sa amin. Ito ay issue ng korupsyon. Sa katunayan, binabanggit ko to sa vlog ko, hindi naman issue kung sila yung pinakamabuting tao sa Pilipinas o sila yung pinakamasama. Corruption yan eh. Ngayon, nakahanda ba kayo? Kasi marami pang ibabatong ganyan sa inyo. Ang sisilipin ay hindi korupsyon kung hindi kayo. Ang tanong dyan, hanggang kailan kayo, sir? Nakahanda ba kayo na baka araw-araw may bagong ibabato sa inyo at hindi yung maleta o kung saan napunta yung maleta o saang proyekto napunta yung pera ang iimbestigahan? Handa ba kayong harapin yung mga akusasyon? Sige, kasi ito yung pagkakataon nyo na makasagot kayo dahil usually sa interview nyo at interview doon sa NBI, ang dating talaga is kayo ang iniimbestigahan eh. Sige, Dagdagan ko na rin na yung tanong na yun para isagot nyo na ng isahan. Di ba kayo natatakot ng inakusahan ninyo ay isang Pangulo ng Pilipinas na pinagdeliveran? Sige, Mike po. Sir, hindi kami natatakot kasi ang sinasabi lang namin dito ay pawang katotohanan lamang po. At based po doon sa trabaho namin, nasaksihan naman talaga namin yung mga pera at kami yung nagdadala sa mga sangay ng gobyerno po natin. Yun lamang po. Okay, may gusto sumagot? Yes, sir. Sa likod. Yung ginawa namin dito, sir, wala naman po kaming sinisirahan eh. Ang nilalahad lang po namin dito, yung katotohanan. Kasi po, tinarabaho namin yan eh. Nagbasura kami, dideliver namin. Nagsasabi lang po kami ng totoo.
Wala po kami sinisiraan dito. Yun lang po. Tsaka yung ano sir yung napansin ko, yung pagbabayad daw sa kanila kaya sila lumabas. Walang sense Kasi isipin mo, gobyerno na nakaupo yung kakalabanin nila. Pwede sigurong bayaran sila para manahimik. Yun, pwede pa. Pero yung bayaran para lumabas at kalabanin yung gobyerno, parang mahirap Imposible Master. Pero meron na. Meron akong balita. Sino yan? Bulong-bulungan. Binayaran? Na may mga nagtangka magpatahimik sa inyo. Gusto bayaran, boss? Meron din, sir, magsalita sa inyo tungkol dito. Meron daw nagtangka magpatahimik sa inyo at nag-alok ng maleta. Yes or no? Yes po, sir. Magkano to? Sige, yung sagot po, yung sagot. Hindi naman sir usapan ng malita ito sa pag-fairness sa amin na babayaran kami. Pero hindi po kami pumayag doon. Kasi sabi nga namin, kung Sige po natin yung mikropono. papayag tayo sa babayaran tayo para tumahimik, parang makukonsensya kami sir sa ganun sir na parang hindi namin ilabas yung katotohanan. Pero ito, marami nagtatanong din Sabi nila, parang it's too good to be true. Anong ibig sabihin nun? Parang, imposible naman. Sila yung nagdi-deliver ng maleta nun. Hindi ba sila kumupit? Hindi, yun yung mga tanong ng mga tao Hindi ba sila kumupit? Hindi ba sila na-tempt na... Actually, this is a nice question ni Banatbay na humingi doon sa pinag-deliveran nila at tapos mananahimik na lang. Ano masasabi niyo sa mga tao nagsasabi ng ganun? Sir, sige, nasa likod. Sir, yung mga nagsasabi kasi ng mga ganyan kasi sir, mga, kumbaga sa sir, mga isip munamon sir yun ang paningin ko sir sa kanila sir Kasi, kung balik rin natin sila sir yung nandito sa kalagayan namin sir. Kaya nga nandito kami sir at para ilahad itong kalokohan ng mga ginagawa ng ating mga namumuno o yung mga pinanggagalingan sir ng mga ating mga ninakaw na pera na yan. Nandito kami sir para aming ilahad talaga sir yung mga nalalaman namin. Kaya yung mga naninira sir sa amin, normal lang naman sir na tanggap naman namin sir yung mga paninira nila sa amin sir. Hindi ko po alam kung nabalitaan nyo na ito Kasi merong kumakalat ngayon na hindi naman kasikatan na journalist na nakakuha daw kayo ng tig 5 milyong piso. Pabalato naman mga boss. Ano masasabi nyo doon? Tig 5 milyon daw kayo Sabi ng isang journalist na hindi naman kasikatan. Pakisagot lang para malinaw po yung issue na yan. Sino kaya yan sir? Dapat itanong yan sir sa sir kung sino nagsabi sir sa kanya. Ito ng kung di ako nagkakamali, dati siyang anchor ng ABS-CBN at ngayon parang may column siya sa isang Yan ba yung bakla? Medyo matanda na to Medyo matanda na. Baka na-deliveran din yan sir. Baka na-deliveran din. baka na-deliveran din. Baka na-deliveran din yan sir. Eto, diretso na tayo. Di ba nabanggit ninyo na merong media na pinag-deliveran o merong PR? Maaari nyo po bang sabihin yung pangalan? Kung ayaw nyo sabihin yung pangalan, okay lang din. Pero saan nyo to na-deliver at para saan itong delivery na to kung alam ninyo? Kung may alam lang kayo. Yes sir, para sa akin kasi na-assign ako sa binanggit na media personality o media, sir. Bali, ang activity namin araw-araw and every time may meeting na mga personalidad sa media na kilala din. Kasi parang meron nga kaming na-deliver sa house. May na-deliver nga kami sa, hindi ko lang muna sa bagitin sir kung ano establishment. Basta bandang, rin sir. Madirig na siya? Mas Morato. Diyan din banda. Tapos, alam mo naman sir, maraming mga matitinding mga pangalan dyan. So, sa mga media, meron din nga ako kaming na dideliveran natin sa bahay nila. Every week.
Tapos meron Once a week to, sir. Yes. Meron din po kaming nadideliveran diyan sa station, sa drop-off lang, pabutan lang. Hindi ko lang muna po sa Maleta o envelope, sir? Ano lang naman, yung paper bag lang naman. Okay, so yan no. Ako no, my comment on this issue. Ako po inaaawa dito sa mga 18 ex-Marines. At kasi alam ko na hanggang si BBM pa ang presidente, hindi talaga ito papansinin. Kahit dyan sa Senado, hindi ito papansinin ni Lacson sa Blue Ribbon Committee. Kaya nga, aside sa naaawa ako dito sa mga 18 ex-Marines na ito, no, na isinugal nila ang kanilang buhay para lang maisiwalat ang baho na nitong mga politiko na ito, ako rin naaawa sa ating bansa. Kasi paano ba masosolve ang ating problema dito sa korupsyon kung hindi ito haharapin ng gobyerno? 'Di ba? Whether itong mga 18 ex-Marines na ito ay nagsisinungaling o nagsasabi man ng totoo, dapat talaga sanang pansinin ito ng gobyerno. Pero hanggang ngayon, wala Wala. Yan ang mako-comment ko dyan, ha? Kaya ako, ang inaasahan ko na lang ay yung pagkapanalo ni VP Sara sa 2028. Alam ko, there will come a time na ang hustisya po dito sa flood control scandal na ito, no? Alam ko, tutulungan ng Panginoon, no? Meron pa namang Panginoon Meron pang Panginoon na one of these days, lulutang rin ang hustisya dito sa flood control anomaly. Okay? Kayong mga audience ko dito sa Don Mar TV, libre kayong mag-comment, magpalabas ng inyong opinion, komento patungkol po sa mga issues na ating itinalakay. At isulat nyo lang sa comment section para mabasa po natin. Okay? Nakakuha po tayo ng inyong mga ideas. Kasi po, hindi po tayo perpekto. May mga audience po tayo na mas maganda pa sa atin mag-isip ng mga opinion at mga komento. Okay? At paki-like at saka paki-share na rin dito sa video na ito, dito sa vlog na ito para marami rin ang makakita. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Don Mar TV, mag-subscribe na kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan. Okay? So, kung nakasubscribe kayo, updated na kayo lagi sa mga trending natin na mga balita. Okay? So, see you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.